dito sa mga adventure natin. Ang munisipyo ng Limasawa. Dati daw siyang part ng Malidbog na punta sa Padre Burgos, and now it's a separate municipality under ng Southern Leyte, historic places sa Pilipinas na dapat pinupuntahan natin. Dahil dito nag-umpisa ang pagiging Katoliko natin mga Pilipino. Alam mga kasenyor, today papasyal tayo sa Limasawa Island, ang lugar kung saan ginanap ang unang misa sa Pilipinas. So I'm going to show you how to get there, what to do, ano pa mga attraction na pwede makita pagdating sa Limasawa Island, at iba pang detalye, paano makarating at ma-enjoy ang Limasawa Island. So tara, punta na tayo sa Limasawa Island. Let's go! Boarding. 32C. So it's 5:02. Mag-check out na tayo sa ating hotel, GB Hotel dito sa Maasin. At ngayon, siguro maglakad na lang tayo papunta sa bus. Sa jeepney terminal. Malapit lang naman. So this is Maasin at 5 o'clock in the morning. May Jollibee na sa Maasin. Kaso sarado pa yan. Mamaya pa siguro magbubukas. On the left side, nandiyan na yung simbahan. Aga maglinis ng mga taga Maasin. Maasin Church. Maasin Cathedral. Gumagana yung clock tower. Ang tricycle. So
Pasok na tayo papunta sa terminal. Ito na yung terminal sa may kanan. Maga pala may nagluluto na ng pagkain. Sa tabi siya ng Petromall yata. So may mga van na siya. Sugod, Tacloban. Tayo doon sa Multicap. Tacloban. Yan, P. Burgos. Aga pa. Ito Burgos. So, 5:23. Meron tayo nakitang biyahe Burgos. 60 pesos daw. Ito yung sasakay natin papunta Limasawa from Maasin. Pero mga 1 hour, 45 to 1 hour ang biyahe. Marami palang mga biyahe. Maasin, Ilongos. Bye-bye, Maasin, Silago. So, we stayed here overnight sa Maasin. Dahil medyo late na tayo dumating kahapon. So, ngayon, very early. Our first trip going to P. Burgos. P. Burgos yung gateway going to Limasawa Island. From there, sasakay tayo ng boat papuntang Limasawa Island. Kaya tayo yung multicab yung sasakay natin. Maasin to P. Burgos, multicab, and then P. Burgos to Limasawa, Bangka. So mahaba pa rin ang biyahe natin. So CR muna tayo. May magandang CR dito. Ito yung sasakay natin. Size pa siya. Okay, leaving Maasin.
sir. Dito ang ticket. So, we just arrived dito sa port ng Limasawa. Nag-Padre Burgos to into Limasawa. Hindi pa tayo sigurado kung may biyahe. Dahil medyo malakas ang alon. Let's see. Hinahanap natin ang LGU para malaman kung may biyahe papuntang Limasawa. So, malalaman pa natin kung may biyahe. Pang-boat lang, wala kasi malaki. So dahil malakas ang alon, wala yung regular boat, so we'll be taking the pump boat going to Limasawa. So nag-iintay tayo, ano nasasakay natin, mga pump boats. Wala yung mga regular trips. So tignan natin kung alin ang pwede. Si Kuya yung LGU, so he's managing the pagsakay ng mga locals siya, mga turista going to Dinagat Island. So we're taking the local boat, yung talagang bumibiyahe para sa mga locals. Papunta tayo sa Limasawa, yung Limasawa Island. Medyo payapa naman ang dagat, kaya hopefully makakasakay tayo. Yung pabalik. Dito tayo sasakay. So nakasakay na tayo papuntang Limasawa. Ito yung boat natin. So doon yung normal na sakayan, dahil walang biyahe, we're able to get a biyahe ng mga locals. Pang-boat lang siya talaga, hindi siya passenger boat. Ito pala yung likod palengke, sa may palengke mismo. Mabasa, mukhang malakas ang alon. Tsaka yun natin, yan, paisa tayo. Yan. Guys, paisa tayo. Ito yung pinakapalengke. Nagtatak. Lagay tayo ng ano, baka mabasa tayo mamaya. Okay, paisa tayo. Paalis na ng Padre Burgos. And then, ayun ang Limasawa. Doon tayo pupunta. Limasawa, here we go. Doon pala yung Limasawa. Kala ko yung ay. Sunod pa na yung mga kasama natin. Yan, di na kayo mababasahan yan, kami lang. Enjoy ito yung biyahe dahil sa local boat, pang-boat, pang mga locals, hindi siya pang-turista. Ganito na lang tayo hanggang makarating mamaya. Aray. Masaya to. Sana walang talsik at ng tubig, hindi tayo mabasa mamaya. Enjoy lang. Kasama to sa mga adventure natin. Yan ang Limasawa.
Maalon, maalon, maalon. Ang lakas ng alon. So, eto na, Limasaw Island. Saan nag-landing ang Magallanes Atlantic Expedition at saan ginagawa isa sa Pilipinas. Ang Limasaw Island, mararating na natin. Aside sa historic significance, maganda yung isla. Maraming mga magandang beach at saka magandang paliguan. Sabi ko, merong turtle dyan sa pinaka-port at lighthouse pa sa dulo. Finally, narating na natin ang Limasaw Island. Alay mo, napuntahan natin ang lugar kung saan ginanap ang unang misa sa Pilipinas. Siguro mas malakas pa yung alon na naranasan ng expedition bago makarating dito. Very historic voyage itong ginawa natin. Malapit na tayo sa pinaka-port ng Limasawa. Dito na tayo mag-landing. So dito na tayo. Nakarating na tayo. Nilabanan natin ang napakalakas na alon at hangin. Pero ngayon payapa ang Limasawa. Siguro ganun yung naramdaman ng mga nasa expedition. Tinahak nila ang treacherous na dagat para makarating sa paraiso ng Limasawa kung saan ginawa ang unang misa. Ito yung pinaka port area, pinaka pier ng Limasawa. Okay, ang ganda ng tubig, kulay blue ang tubig, kulay asul. Parating na tayo sa Limasawa.
ng tubig, oh. Dito ba yung resident turtle? Ito yung view natin from here. Ang ganda. Okay, nakarating na tayo. Parating na. Konti na lang. Nandun na tayo. Finally, arrived dito sa Limasawa. Yung sakay natin baka. Wala kasing commercial passenger boat ngayon. So, we took the... finally, Limasawa Island. So, sakyan natin actually sa commercial boat. Ang binyaran natin is 300 dahil parang special rate. Joiner P. Normally, it's 150 pesos lang. Pero, pag itong walang biyahe, you have to take the pump boat. This is the port of Limasawa. So, buti dumating sundo natin. So, punta daw tayo ng Magallanes. Doon tayo naka-check-in. And after that, magmo-motorcycle tour na tayo around Limasawa. So, ito. At nakasakay na tayo ng tricycle. Pupunta sa ating tutuluyan. Limasawa. Ito yata ang ating homestay. Talagang homestay. Yung magkakarga ng gamit, kulang pa ng dalawa kaya siningit lang ako. Yung LGU, hindi, in-assist naman tayo ng LGU doon eh. So mukha namang may mga papunta dito. Ang problema namin yung bukas yung pauwi. Siguro, hopefully meron naman. Sana. Baka bibiyahin na. Baka bibiyahin na. Okay. So ito yung ating homestay. 1,000 pesos. Malapit lang sa pinaka-port. So tingnan natin. Room reveal. Uy, nice. Bakit? Doon sa kabila. Sa tabi ng... Alam mo na lagi. Nice. Uy. Air condition Ay, may CR naman. So we rented a motorbike, scooter for 600 pesos. Ito, sasakyan natin to make ikot the Limasawa. Saan ate may makakainan? Saan may doon. Hanap tayo, kain muna tayo, gutom na tayo. Lakas ng alon. Riding the motorcycle. Make ikot the Limasawa. Okay. Ang ganda ng araw. Kala ko kanina hindi nasisikat ang araw dahil lakas ng alon. Ito, makakain ito. Mukhang alam na ako sa makakain. Ito, biglang may malaking building dito. Ito, may makakainan. May pagkain. Sorry. Uy, langganisang Cebu. Saka egg pusit. Shrine. Kain muna tayo. Uy, chorizo. Then yung Ami Beach, saka Parola, South Parola. Ay, fresh pusit. Adobo. 60 pesos. Yes. Border din tayong chorizo, 25. Sarap dito, mura lang. Chorizo, 25 pesos. Panalong breakfast to. Kanin. Kain tayo. Pusit.
Sariwan-sariwa pusit. Hop. May nakita tayong chicken skin. Ito, 20 pesos. Halo. So, first destination natin, Magellan's Cross. Kaya pala Magallanes. Okay. Because of the... Magellanes, Magallanes. History being made. Limasawa. 500 years. March 31, 1521. So imagine, 505 years ago, dito naganap ang unang misa. Ito yung picture. Limasawa Island, Southern Leyte. Dito naganap ang unang misa sa Pilipinas. Yan. And then, papasok tayo sa pinaka-shrine. National Shrine of the First Mass in the Philippines, March 31, 1521, here in Limasawa. Very historic yung pinupunta. Ito yung marker. At pasukin natin ang lugar kung saan ginanap ang unang misa. So approaches the shore of Masawa, and then first mass in on March 31, 1521. The first cross planted nandun sa taas, and then painting of Ferdinand Magellan and Antonio Pigafetta. So, nandito tayo sa lugar kung saan nangyari ang unang misa na ginanap sa Pilipinas. Ito yung pagdating ni Ferdinand Magellan at saka ni Pigafetta. So, after traveling for almost 2 years from Espanya, nakarating sila sa Pilipinas on March 15, 1521, and then nag-sail sila dito mismo sa Limasawa. So, they approached Limasawa mga March 20, and then they celebrated the Mass March 31 dito sa Limasawa. So nandito yung ating mga katutubo. Hindi ko lang kung si Pigafetta ba to, but dito nangyari ang sa pinakamasaysayang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. So I'm very happy na finally narating natin tong lugar kung saan nangyari. Nagsimula ang pagiging Kristiyano ng mga Pilipino. Nakakaanim yung pakiramdam dahil narating mo ang lugar kung saan nag-umpisa ang lahat. Merong 450 steps paakyat sa bundok kung saan tinayo ang unang krus sa Pilipinas. Hindi natin akyat, medyo matarik. So yun yung umpisa ng 450 steps. Ayun, makyat. Matarik.
450 steps. Ano kuya? Kinaya? Nataas? Oo. Hindi ko kakayanin, no? Oo. Iikot na lang kita ron. Paano ikot? May daan! Oo. May daan pala sa likod. So buti di na nakit yung 450 steps. Hindi natin kakayanin. Matarik yun, ah. So anyway, relax na lang tayo sa pag-ikot. Ito ang replika ng bahay ni Raha Colombo. Si Colombo. Si sa Bisaya si Umabon. Ah, Sa Mindanao si Raha Siago. Si Raha Siago ug si Colombo is a brother. mm, Si Raha Colombo ug si Siago ang Sulaiman is first cousin. Wow. Sila ang mga Raha Mag-ano kayo Colombo. dyan? Relative sila si Sulaiman daw. Whole pag nasira daw ang ilang village doon kasi may marami silang mga kaaway, sinunog daw. So hindi nila ni-restore yung ano nila sa Endo. So nag-transfer sila sa Pilipinas. So sila ang pinakaunang religion in the whole Philippines, mga Islam. mm, So pagkatapos nag-abot si Magellan, so nakastandby na si Colombo sa isla. So si Raha Colombo, siya ang dahilan nga ang isla is limasawa kasi may asawa siyang 5. Ah! Okay. Yun. Ang Raha may asawa. Yun ang nilang 5 bintana. Kasi sa Okay, may 5 bintana. Okay. May 5 bintana, 5 asawa. Kay 5 iya-asawa. So yung mga 4 ang 5 asawa. So kayong 5 yung asawa. Kaming 5 yun. Ang 5 Kayo yung 5. asawa. Ito yung 5 asawa ni 5 asawa. Ito, ang representative sa asawa ni Colombo, 5. 5. Ayun, naging 5 asawa kasi 5 ang asawa ni Raha Colombo. Dahil ang 5 sa Indonesian is 5 rin. Oo. Pati asawa is Oo, kasi hindi naman masyadong iba ang parehas lang, oh. Parehas lang. Okay. May lugar din sa Indonesia nga mga Tagalog area. Marami. Oo, doon sa Indo. Sa Indonesia. So nalaman natin yung history dahil kay si Magellan may kasama siyang Si interpreter o writer. So, ang pangalan ay si sa mga kalimutan ko pangalan. pangalan sa mga asawa. Yung interpreter. Yung si Enrique Malacca. Enrique Malacca, oh. Yung interpreter. Dayon si Pigapita ang writer. Mm. Sila ang kasama sa navigation ni Magellan. Mm. May kasamang pare, Father Pedro. Si Father Pedro yung nandun sa museum. museum. Padre Pedro. Andyan sa loob si Father Pedro, si Ferdinand Magellan, Spaniard soldier. Oh. Raha Colombo ug Raha Siago. So yung may headdress, yun ang dalawang Raha. So yung Raha nga may earrings, yun si Colombo ang dato. Siya yung pinakamataas. Siya yung pinakamataas na may asawang 5. Yun ang dahilan nga naging 5 asawa. Pero bago siya nakaabot, kasi hindi pa nakaasawag 5, so ang pinakaunang original name sa isla is Masawa. Yun Masa. ang unang pangalan pag-abot ni Magellan sa isla pagdating. Masawa. Yun muna, kasi binata pa siya. So naghanap ng asawa, so nakakumpleto siya asawa 5, ayun na, ang Masawa, so gidugtungan og LI, naging 5 sawa kasi 5 ang asawa. Mm. Yun ang dahilan. Di ba nakita niyo sa gilid may Masawa. So yun ang represent kasi yun ang na-record ni Pigapita nga pinakaunang pangalan sa whole island. Masawa. So nakaasawa nag 5, naging 5 asawa. Oh. Kompleto 5 asawa, so 5 barangay po ang whole island. 5 ka barangay. 5 barangay din. 5 ang asawa. Siguro ang mga asawa dyan may nag-away, nagsilos, ganon. Kasi only 1 bana, 5 ang asawa, so nag-away na siguro. So gidivide niya ang whole island of 5. So 5 barangay ang asawa, ang Raha na lang ang magbisit-bisit sa kada asawa. So siguro isip natin Monday to Friday, bisita. Dahil Saturday Sunday uwi siya dyan, relax muna, mag-charge. Diba? Yun. Ang galing mo magkwento, Oo nga. Para may relax, pa another weekend Monday to Friday, may obligasyon siya. Paano na kaya? Asawa is only 1, abana is Monday to Friday. So pagod na pagod. Man Saturday Sunday mag-charge muna. Di ba? Ate, ito pa yung original na ka. Ay, yung blood compact. Ano ba nangyari sa blood sige. compact? Meron palang blood compact. Kala ko may sa blood Bohol compact. si Sikatuna, meron Si Katuna is second blood compact, 1565. 5 sawa March 29, 1521. Yun ang arrival of Magellan is March 28. Arrival in this island. Okay. Dayon March 29 first blood compact. Pagka 30 nag-harvest og rice, nagawa og well, balon. May balon dyan original doon. Okay. Yun is a replica doon yung original, balon. Then pagka yun, nag 31 first mass in the Philippines. Yun dyan.
So, yung mga locals dito, very receptive sila. Hindi sila kasi warprik nung taga nasa Mactan. Hindi. Mga mabait sila. Mm-mm. Kasi sila ang mga mabait na Muslim. Mm. Kasama sila si Muslim sa Limasawa at saka sa Cebu, sa Butuan. Sa Mactan Island is siya, brave and generous yun. Galing yun sa Borneo. Hindi. Yun sila Pulapo. Iba siya. Iba sila pula po. Iba sila Pulapo. So sila Pulapo, marami siyang mga kasamahan, more than 1,000 soldier. Mm-mm. Ayun, pag nagpunta sila Magellan, hindi naman sumama si interpreter. Kasi sa biyahe ni Magellan may interpreter. Si Eduardo. Si de Malacca, Si Malacca. Hindi Malacca. Isa nga niya Enrique Enrique de Malacca, siya yung interpreter. Dayon, si Pigapita ang nag-write. Kaya sinalaman pala, ang natin sabi si Enrique de Malacca, hindi naman daw Pilipino, kundi Indonesian. Kaya Oo. sila nagkakaintindihan. Oo nga. Dahil generally, Indonesian din yung mga Indonesian. Pilipino Muslim. Pag abot sa Pilipinas, Pilipino Muslim na sila kasi dito na sila sa Philippines. Pag mag-ato mo sa Indonesia, may Malacca Street doon. Mm-mm. Dahil pagka, 31 first mass. Pagkatapos sila nagmisa, nagtayo sila dyan o cross. Pagkatapos nagdala sa tuktok, 4 days natapos sa tuktok. Yun ang pinaka-highest mountain. So, So, you ito yung consider the three big yung mataas, island okay. overlooking the sea. Very Bohol. strategic din Oo. kita kasi O pag magpunta mo doon, pag wala yung mga kahoy-kahoy, makita nyo ang Bohol, Camiguin at Leyte if you're there. Yun ang pinaka-summit. So natapos 4, baba, patuloy ang biyahe papunta sa Cebu. Pero sabi na, pa sa Maasin, Matalom, hanggang papunta sa Cebu. Nag-arrive sila Magellan sa Cebu April 7. So the King of Cebu is Humabon. The King of Cebu. Ang kanyang asawa si Juana. So standby 1 week, sabot-sabot. Pagka 14, second mass and Cebu will happen. Doon sa may Plaza Sa Independence. Plaza Independencia, yun ang Magellan's Cross. Pagkatapos ng mass, si King and Queen ang unang nagpa-convert to Catholic. So first Okay. Catholic, Yung second cross, yun yung nando sa Cebu. hindi, yun Iba ang pa- pang-apat. Pang-apat pa yun. Yes, first cross is Sumonhon, the second is Datuan, the 3, Upser, 4 ang Cebu. So yun ang iniwan ni Magellan nga cross. Pagkatapos nagmass, April 14, nagtayo sila cross. Pagkatapos ng baptize, nagbigay og Santo Niño sa Cebu si Magellan. Kasi may dalang cross og Santo Niño sa Cebu kasi Pero sila ito yung first. ito yung Pero walang binigay na Santo Niño dito. wala kasi ang rahat namin hindi siya nagpa-convert. Kasi si King Colombo standby na ang 5 asawa. Hindi na pwede sa uli, dagdagan pa yan. So pagkatapos si King and Queen in Cebu, sila man ang una kasi only 1 asawa, siguro hindi siya dato. Kay only 1 asawa naman si Juana. So sa hindi pa siya nagpa-convert si Juana is from Reina Humamay. So nagpa-convert siya naging Reina Juana at Humabon. So pagkatapos sila ang nagpabaptize and the rest 800 will follow. Ayun ang dahilan, first Catholic in the whole Philippines is Cebu. Sila ang una, yun ang dahilan na ang Santo Kaya Niño. ito misa lang, hindi naman misa na-convert. lang, hindi convert. So yun ang dahilan nga, pagbigay doon, ang ilang nila pagkada January is sinulog, pluvial sa dagat. So sa Limasawa, March 31 is sinugdan, to start. Sinugdan. Pagsimula sa ating pagka-Christian dito sa island. Yon. Pagkatapos Magellan, patuloy ang biyahe papunta sa Mactan. So naiwan lang si Malacca sa Galyon at saka si Pigapetta kasi nagsusulat si Pigapetta, si Malacca naman ang nagbarites. Kasi siya yung interpreter, marites siya. O siya ang nag-interpret. Pinahabayan nila si Magellan, nagpunta sa Mactan Island, nagsakay sa Concepcion nga Galyon, nag-company of 27 Spaniard. So pag-arrive doon, so hindi sila nagkaintindihan nila Pulapo. Yun, si Muslim at saka Espanyol, hindi na magkaintindihan. Sabi nila Pulapo, get ready soldier, makig-away ta. Ayun, pinana sila Magellan sa Mactan. Ang nakapatay ni Magellan is Apana, yung araw nga may lason. So pagkapatay ni Magellan, kasi dito daw ang mga tama sa paa, may lason na hanggang napatay siya. So sinubukan nilang puntahan kasi si Magellan hindi pa automatic napatay. Sabi ni Magellan, wag na, balik na kayo. So sila ang bumalik sa Spain nga naghanap sa Spice Island. May story nga naghanap sa Spice. Yun ang dalawa, to Christianize the Filipino Muslim og search the Spice Island. So from Cebu, hinanap na. So dalawa na lang galyon. Kasi ang nakaabot sa ato Pilipinas, si Victoria Trinidad de Concepcion. Si Concepcion, 3 sila nakaabot sa Cebu. Si Concepcion, sinasakyan nila Magellan sa Mactan. So
namatay man sila lahat. So, naanod sa Bohol kasi may layag siya, yung Concepcion. So, dalawa na lang ang naghanap sa Spice Island, Victoria o Trinidad. So, from Cebu, Palawan, Mindanao, Sulu Archipelago, Basilan, oh, Sulu, Borneo. Borneo. Doon nila nakitang Oo, Spice, Spice Island. Island. That's Molucas. Yes. Pag-arrive nila dito, so gipol nila spicy ang duha ka galyon, Victoria ug Trinidad. So pagka-pull na, so hindi daw nakaintindihan ang ilang mga chef, yung kapitan sa barko. So naghiwalay. Kasi sabi ni Trinidad, sa ocean ako dumaan kasi madali lang makaabot sa Spain. Parang contest kung sinong mananalong makabalik. Sabi ni Victoria, sa Indian Sea ako dumaan kaya alam ko doon sa ocean napakalakas ang alon, galing tayo doon. So bahala na daw. So pag-alis nila by November, so naghiwalay. So ayun, sa laot pa sa Molucas, lumubog na si Trinidad. Patay sila lahat kasi naguba yung barko. So sa 5 ship ni Magellan, si Victoria lang ang survivor nga nakabalik. Ang nagsakay, si Father, si Writer, si Pigafetta. Wala na si Eduardo de Maluca. Yung Si Malacca kasama pa. kasama. Si Malacca ang pinaka-first nga nakaikot sa buong mundo. Asian na. In the whole world. Kasama siya. Siya ang nakanote nga sila. So nagsabi sila si Pigafetta, si Father, si Writer, the whole world is a circle. The circumnavigation daw nila Magellan is a circle. So silang nag-declare. Kasi nag-ikot lang daw sila. So sabi nila, nag-ikot daw sila, nag-start sila sailing from Spain is 268 ka mga crew. So ang nakabalik is 18 survivor. Kasama si Father, si Writer, si Interpreter, and the rest 15 Spaniard. Yun ang dahilan nga may kaalaman tayo ngayon about history. Bakit po alam niyo lahat yan? Kasi ano yun? Teacher ba kayo? Hindi naman ko teacher, caretaker lang. Caretaker. Nag-study lang sa story. Oh, yun, nakakatuwa. Kinig-kinig lang ako. Palagi ako nakinig sa TV kung ayun ang nangyari sa Cebu. Nakakatuwa naman at So, inisip-isip ko lang yan. Inisip ko nga, yun ang story. Eh, di ba palagi kayo mga kunting kaalaman. Ano po according nga to King. pangalan niyo para Catherine Uluhan, sir, from Mindanao. Catherine Uluhan, taga Uluhan. So, galing ako spell Uluhan. L-U-J-N-E. Lu? L-U. I-U-L-U-J-N-A. Okay. Okay. Galing po kayo saan? Galing ako sa Zamboanga del Norte. Dipolog City. Dipolog. Galing ako Dipolog last week. Dito ka, Dipolog? Last April. Doon ka? Namasyal ako. Dipolog tsaka Dapitan. Ganda doon, no? Hello. So doon ako sa Dapitan, doon ako sa Dakak practicum. Wow, sarap sosyal. Yes. Taking a 2 years course, HRM 2 years associate. So doon ako nag-practicum within 1 month. So kilala ko yun si Nunong Halusos kung sino sila. Ito yung longhouse kung saan tumira si Raha Colombo. Kaya pala tinawag na limasawa is because 5 ang asawa. So, ang bawat bintana ng longhouse na ito represents yung asawa ni limasawa. Kaya meron siyang 5 bintana. So yung 450 step papunta sa Magellan's Cross, meron palang daan sa likod. Hahanapin nyo lang. Hindi nyo kailangang umakit ng 450 steps. Huwag ka lang iparuan. Meron dito isang umakit kanina, hirap na hirap. Ito pala kaya ng motor. Saan kaya? Uy, pero ganda ng view ah. Fairness ah. Maganda na yung parang. Ang ganda ng view ah. Ito yung tower ng Kaya malakas ang signal ng Smart at saka ng Globe dito. Wala pa pala yung solar. 50 steps. Meron pala dito. Shortcut, sir. Shortcut. Shortcut. Okay. Sige. Pagbaba ako, buka din ako Okay, ito yung Cross ni Magellan. Again, ang lupa is corals, yan coral stone. Natin. Ayun. Nakita ko na ang cross ni Magellan. Ito yung galing kanina sa baba. Sa 450 steps. 450, meron naman palang daan. Ito. Ito na yung shortcut. At ito yung replica ng cruise na itinayo ni Magellan.
Dito natin at napuntahan natin finally sa mga very historic places sa Pilipinas na dapat pinupuntahan natin dahil dito nagumpisa ang pagiging Katoliko natin mga Pilipino. Akalain nyo, dito sa pinakamataas na portion ng Limasawa Island, itinayo ni Ferdinand Magellan ang pangalawang cruise o pangatlong cruise sa Pilipinas. Una siyempre doon sa Homonhon. And then pangalawa dito, or pangatlo, kung saan ginanap ang unang-unang misa noong March 31, 1521. So, kasaysayan ng lugar na ito dahil sa lugar kung saan tayo nakatayo mismo. Dito nag-umpisa ang pagkakaibigan ng Pilipinas at saka ng mga Spaniards. At nag-umpisa ang 333 taon na pananakop ng mga Kastila. But maganda ang naidulot noon, naging Katoliko at naging sibilisado ang mga Pilipino. Ngayon, I'm very happy na nakatungtong tayo sa lugar na napakamasaysayang lugar dito sa Limasawa, kung saan tinatag ang pangalawang cruise o pangatlong cruise sa Pilipinas. Order tayo ng buko kay Kuya, 40 pesos. Fresh buko. Fresh buko kay Kuya. Masarap malauhog pero manamis-namis. Okay. Laman. Buti sa'yo may laman. Celebrate natin ang pag-akyat sa cruise ni Magellan by taking a fresh buko juice from Kuya. Ang tamis naman. Iba yung galing sa puno. Bagong pitas. From here. Yung motor natin. Ito yung kinatatayan, malapit lang tayo sa cruise. Natayo ni Magellan. Siguro very strategic talaga yung location. At from here, they can see Camiguin, Mindanao, Southern Leyte, Leyte, at iba pang, pati Bohol daw, kita from this side. Ano kayang halaman to? Edible kaya ito? Ito yung pinaka-municipal hall ng Limasawa, Southern Leyte. Limasawa, may island. Welcome to Limasawa, Pangay Island, kung saan ginawa ang unang misa sa buong Pilipinas. Limasawa, Pangay Island. Ganda. And then, mga pangalan ng mga taga rito. Again, ang munisipyo ng Limasawa, dati na siyang part ng Malitbog na punta sa Padre Burgos, and now it's a separate municipality under ng Southern Leyte with 5 barangays.
Sa buong Pilipinas, mayroong 34 sites kung saan nakalagay ang quinticentennial marker, Elcano Magallanes Expedition. But the most important is the one here in Limasawa. So finally nakita natin at dito pinapakita ang pagkakaisa ni Raha Colombo at saka ni Magellan. Yan o. Pinapakita dito at saka dito rin nagaganap ang unang misa sa buong Pilipinas. So this is one of the most important quinticentennial marker. Ito yung piging ni Raha Colombo at saka ng kanyang asawa, ng kanyang 5 asawa at ni Ferdinand Magellan. This was held probably mga March 30 or 31. Kung saan, noong 31 kasi nangyari yung unang misa. This is the historic king. Hello mga kasenyor, naandito tayo ngayon sa Limasawa Island, one of the most historic places in the Philippines dahil dito naganap ang unang misa sa Pilipinas noong March 31, 1521. Wala ng beach sa may poblasyon lang ito. Kami na makakainan at we ordered siomai. 30 pesos, 35. 30 sa buwisa. Oh, sarap naman. So cheeseburger, buy one take one, 100 pesos lang. Cheeseburger.
Okay, papunta naman tayo sa Lagoon. San Agustin Elementary School. Dito daw ang Parola at Lagoon. Kaliba, diretso Parola, kanan Lagoon. Gano'n kaya kalayo naman yan. This way to Lagoon. Punta tayo sa North Lighthouse. May dalawang lighthouses dito. This is the North Lighthouse. Ganda naman dito. Lekat na, pababa pala. Ako, dito na lang tayo. Nakita naman natin from the lighthouse yung lagoon. Anyway, hanggang dito na lang tayo. Ngayon lagoon, no? Blue Lagoon. Hanggang dito, nakakarating si Cheese Malunggay Pandesal. Okay. So, Malunggay Pandesal. 10 pesos. Eh, ba? Bagong luto. Hintayin lang kita dito. Saan ko makakita magkatabi ang Catholic Church at Independent Church, Taglipayan Church. Catholic at Taglipayan, side by side. Sa kaliwa is the Catholic Church. Pasukin natin ang Catholic Church. Ito is first mass din yung nasa ibabaw. Depiction of the first mass. Ito yung tubig dito sa may port area. Gano'ng kalinis yan. Para tayo nasa swimming pool sa ganda. Okay. Ang linaw talaga ng tubig. Grabe. Parang swimming pool sa linis. So inahanap namin kung makikita natin yung resident sea turtle, giant sea turtle dito lang sa may port. Sana makita natin. Hinahanap natin. Wala daw. Resident turtle. Grabe, hindi. Nakita natin. Very friendly sila. Oh.
Favorite natin kainan dito is Bella's Food Avenue Eatery sa tabi lang ng shrine. So, meron silang barbecue sa gabi. Yan, order tayo ng barbecue. Tingnan natin. 10 pesos lang yung isaw, 25 yung baboy. Tsaka chorizo, tsaka tayo. Yan sa atin. Kain tayo. It's 4:46. Nagpe-prepare tayo na maaga para umalis sa... Hopefully may masakyan tayo ngayon dahil kahapon ang lakas ng alon na cancel lahat ng biyahe. Kailangan natin makabalik dahil may flight tayo tomorrow. Okay, bye-bye homestay. See you again. Medyo maliwanag na pala. So palakan na tayo sa may port area. Malapit lang naman saan tayo tumutuloy dito sa Magallanes. Sabay natin ng tilaok na manok. Maasa makakakuha na masasakyan ngayon. Kanan tayo dyan. Ang ganda ng sunrise. Yan yung port area. Lapit na yung pier. Ganda naman. Nakikita natin sunrise. Yung mainland. Then sa kaliwa. Yan na yung port area. Si Malunggay Pandesal, naghihintay na. Indicator si Malunggay Pandesal na may biyahe. So, positive tayo na may biyahe. Bango naman ng pandesal. Dami na pala naghihintay. Kaya may biyahe. Saka may biyahe. Sunrise. Sana maganda at may biyahe. Magkakaalaman tayo. Tayo at pandesal. Malunggay at pandesal. Pandesal. Malunggay at 20 pesos. malunggay at pandesal. Malunggay at pandesal. Tayo ng kape. Kopi ko. Sarap na breakfast natin. So, ito may nabig tayong pandesal. Ngayon ko yung pandesal. Ngayon na sangkay ko. Doggy, oh. Dalawa sila, oh. Umaga. Then may baby, oh. May baby. Ayun may biyahe. May biyahe na. So sabi sa atin, 150 sakay ng Evershine at aalis daw pag napuno. So walang, dito pala, basta maaga ka, walang exact time kung ano aalis ang barko. Depende pag napuno. Ay, payapa ang dagat at may biyahe. Salamat sa Diyos. Fortunately, may ticket na tayo at kakakuha tayo ng ticket. May review kinabahan kami dahil mga cancellation the last few days. At ngayon, nag-resume na
at makakabalik na tayo ng mainland Leyte. Okay, ito yung port at yung boat natin, Evershine sa kaliwa. Evershine, pabalik na tayo ng Padre Burgos. Okay, nakasakay na tayo. Alis daw siya mas papuno yung 150. Going back to Padre Burgos. Okay, getting ready to depart. Okay, wait lang. Ah, sir, May nakaupo. Ay, may nakaupo. So, 622 requiring to wear gloves. Tapos medyo mahal na. Okay, parating na tayo sa Padre Burgos. Yan. Okay, alright. Padre Burgos. Okay, palabas na tayo. Dito sa Padre Burgos. Alright, finally. Dito sa Padre Burgos. Isakay natin. Mga 20 minutes siguro bago tayo karating. Maaga ngayon. Buti na nagkaroon ng biyahe dahil ilang araw na kinasal. Yung Padre Burgos. Diyan naman tayo sasakay papuntang Maasin. Diyan lang naman sa labas ng sakayan papuntang Maasin. Either bus or multicab, depende kung ano available. Yan yung biyahe Maasin eh. So nakasakay na tayo. Ito, Maasin biyahe. At papunta tayo naman sa terminal. At ito yung pinaka-last stretch ng ating adventure sa Limasawa. Leaving P. Burgos. Nag-inintay lang dito. So madali naman ang pasahe. Okay na rin. Marami din naman makakainan. And then 7-Eleven. Hello mga ka-senior, we just arrived dito sa may MacArthur's Landing Memorial Park dito sa Palos, Leyte. But ang gagawin natin, I'd like to end our Limasawa vlog dito habang tayo naandito because we just traveled from Limasawa to Padre Burgos to Maasin and now here in Palo. So, I'm very happy na finally nakarating tayo sa Limasawa. This is the cradle of Philippine Christianity. At saka saan nag-umpisa ang ginanapang unang misa sa Pilipinas noong March 31, 1521. So, napakahalaga ng Limasawa sa ating istorya dahil ito ang kaunahang site na nagkaroon ng misa, nag-umpisa ang Kristyanismo sa Pilipinas. So, madali lang palang puntahan ang Limasawa Island. Maraming transportation options na pwede nyo gawin. So, galing tayo sa Maasin, sumakay tayo ng, maaga tayong umalis sa Maasin, sumakay tayo ng multicab papuntang Padre Burgos. Pagdating natin sa Padre Burgos, kung saan supposed to be matatakpuan natin yung mga boats going to Limasawa. Unfortunately, nung araw na papunta tayo, kasabay yung bagyong Francisco. So, walang biyahe. So, nagtanong-tanong tayo. Fortunately, may mga local boats, may mga pambos na bumibiyahe ng Limasawa Island. So, sumakay tayo. Ang ginawa natin, nakishare tayo sa cost ng boat.
malo tayo nag-divided by para sa pamasahe. At nang pumasada na tayo, na-experience natin talaga kung bakit walang gustong pumasada ng bangka. Dahil napakalakas talaga ng alon. So, halos binabayo tayo ng alon, hampas ng tubig at saka ng hangin hanggang sa makarating tayo sa Limasawa. Pero pagdating natin sa Limasawa, medyo payapa na ang dagat nung naglanding tayo sa may pinaka-port nila sa may Magallanes. So sa Magallanes area, minute natin ang ating guide, si Kuya Clifford, kung saan sinamahan tayo sa ating lodging place. Ito is isang homestay na malapit lang mismo doon sa may pier. And then, ang binayaran natin is 1,000 pesos. Air condition siya, good for two. I think parang good na for four eh. And then kay Kuya Clifford din tayo humanap ng scooter. So yung scooter kanya din pala 600 pesos for whole 24 hours kasama na fuel. So after na makuha natin scooter, kumain muna tayo doon sa may malapit mismo sa shrine kung saan naganap yung first mass. So masarap yung pagkain, pagkatapos ng explore natin na yung shrine mismo kung saan naganap yung unang misa. Napakaganda ng shrines, very solemn siya. Nandoon yung cruise at saka nandoon yung mga characters na involved during the first mass in the Philippines. And then paglabas natin, may nakausap tayong mga tagabantay ng shrine at narinig natin ang kwento tungkol sa unang misa sa Limasawa. After noon, sinabihan tayo na instead of climbing the 450 step para makita yung Magellan Cross, may daan pala sa likod. So pinuntahan natin yun at nakita natin kung saan tinayo ang cross noong March 31 din pagkatapos ng misa. Ito ay nasa tuktok ng bundok na pinakamataas na point sa may Limasawa. Tingnan mo 120 meters above sea level. Pagkatapos na kumain tayo ng buko. And then after na ma-explore na natin ang first mass site, inikutan natin ang Limasawa on a scooter. So pumuntahan tayo sa Welcome to Limasawa site, pumunta tayo sa pinakakanyang munisipyo. Limasawa is now a municipality of 7,000 people. So napuntahan ko yung kanyang munisipyo, napuntahan natin yung kanyang boulevard o kanyang baywalk, kung saan napakaganda at nandoon yung Limasawa signage. Nakita din natin yung isa sa very important quincentennial historical marker na tinilagay noong 2021 commemorating the 500 years of Christianity in the Philippines. So nakita natin doon. Pagkatapos nun, kumain ulit tayo, pinuntahan ulit natin Welcome to Limasawa signage. Pumunta tayo sa northern side para makita yung lagoon at saka yung lighthouse. Pumunta tayo sa southern side para mapuntahan naman yung southern lighthouse. And then pumunta tayo sa ibang mga beach na makikita sa Limasawa. So ang napansin ko sa Limasawa is ang ganda ng lugar, napaka-serene niya, napaka-simple ng buhay ng mga tao. At may enjoy mo talaga ang katahimikan habang nasa Limasawa. So, pagkatapos noon, nag-dinner na tayo and then the following day, kanina, nagbakasakali tayo na baka may biyahe. Fortunately, nung naging tayo, in-announce na meron palang biyahe. Ito yung isang malaking boat na 150-seater. So, pinuno nila at tayo ay nakasakay at nakabalik tayo ng Padre Burgos and then Maasin. And then from Maasin, nagpunta na tayo dito. So yun ang ating naging adventure papuntang Limasawa. Napakaganda ng Limasawa, pwede nyo puntahan siya anytime. Ang babait ng mga tao at simple lang ang pamumuhay nila. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin sa biyaheng Limasawa, ang lugar kung saan naganap ang unang misa sa Pilipinas. Thank you very much for watching. Until our next vlog, see you soon!